assistance ng Philippine Coast Guard sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Ating aalamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, Sir Joshua and Yusek March, magandang tanghali po at asal po nakikinig sa inyong programa. Commodore, pakikwentuhan po kami ano po naging papel ng PCG sa pagtulong po sa pagresponde sa pagbagsak nga po nitong isang gusali na under construction dito sa May Angeles City, Pampanga. Yes, Sir Joshua, sa direktiba po ng ating Pangulo na magkaroon po ng mabilis, maayos at coordinated po na rescue efforts po natin, we are now adopting a whole-of-the-government approach po. So ang Philippine Coast Guard po sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban, kami po ay nag-deploy na po ng ating 6 teams, 6 rescue teams po. Composed po yan ng ating Coast Guard K9 Working Dogs and ating 18 na PCG Search and Rescue personnel po. Okay. Ma'am, paano po ba ang naging koordinasyon ng PCG sa iba't ibang ahensya tulad po ng OCD, lokal na pamahalaan at iba pa sa pagdating po sa search and rescue operations? Ngayon po, Yusek March, no, we are adapting incident management framework po. So, ibig po, isabihin po niyan, we are now under the instructions of the Office of the Civil Defense or yung CDREMO na meron po sa area. At ang nagiging procedure naman po natin dito is una-una, before po mag-penetrate ang ating mga Coast Guard K9 Working Dogs doon sa incident area, una-una po ay nagkakaroon muna ng safety assessment no, from the engineering department na in charge po dito sa construction po ng building. And then pangalawa po dyan ay nagkakaroon po tayo ng thermal scanning na kung saan makikita or malalaman po natin kung meron po bang heartbeat or meron pa po bang yung body heat doon sa area na ito. And that's the time po na kung meron man pong positive identification based on the assessment of the scanning, that's the time po na mag-deploy po tayo ng ating Coast Guard K9 Working Dogs. So ito ating po mga aso ay magbibigay rin po ng indikasyon kung meron po ba silang namomonitor or na-assess na posibleng buhay or katawan sa area na yan. And that's the time po na maglalagay po tayo yung ating teams na mga flags or marking flags na tinatawag po natin. Then we will report it to the incident management team. And that's the time po no, pag nakuha na po yung mga debris na maaari nakapatong po dun sa mga victims, that's the time po that we will be extracting etong mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po. Okay. Commodore, nabanggit din po ng OCD sa aming panayam na medyo delikado nga po yung operasyon dahil dito sa bumagsak na gusali dahil po dun sa mga debris at live wire na mga kuryente. Pakipaliwanag po, ano po yung particular na protocols o koordinasyon na sinusunod sa bawat hakbang ng operasyon? Yes, Sir Joshua, yung kayo nabanggit po natin, no, before po tayo magsisimula ng ating extraction or even yung identification po, yung pagmamarka, magkakaroon po muna ng safety assessment etong ating pong engineering department. Nabanggit nyo po nga po kaya, tama po kayo, bukod doon sa mga live wires, based po sa mga feedbacks na natatanggap po natin sa ating mga tauhan, sobrang lalim po ng locations ng mga victims po natin. Kaya we are also very careful in extracting the debris kasi nakita rin po natin dito na yung mga metal scaffolding ay nagkapatong-patong po sa debris. So, posible po, no, kung magkakaroon po ng pagkakamali sa pagpasok o pagtanggal ng debris, maaari pa pong bumagsak itong mga nakikitang mga debris na ito sa area na po yun. And nabanggit rin po sa atin dito yung dikit-dikit na rin po na malaking mga poste, no? Itong malalaking poste na posible rin pong nagpapahirap sa mga response po natin pagdating po sa area na ito. Commodore, follow-up lang po dun sa ginamit natin na nabanggit niyo po na ginagamit niyo pong thermal scanner. Gaano po ka-accurate ito para po masabi natin na wala na madidetect na signs of life dun nga po sa gumuhong gusali? Well, it has been used naman po, Sir Joshua, no, ng ating pong ahensya na concern dito. At bukod doon sa pag-scan, nagkakaroon naman po tayo ng assessment talaga to really identify kung meron po talagang mga bodies or buhay na katawan sa area na yan. And once we identified po na posibleng meron pa pong katawan dyan, that's the time naman po na ibinababa po natin yung ating mga Coast Guard K9 Working Dogs, no, to talagang i-swift po yung pag-check sa area na yan. So pag nagkaroon na po tayo ng identification or signal from the dogs, that time po naglalagay po tayo ng ating mga flags at i-report po natin. And that's the time po we do the extractions po. Again, we all consider yung safety assessment po sa area before we do the extraction. Okay, Commodore, paano naman nakakatulong ang Coast Guard sa pagbibigay ng medical support o iba pang tulong sa mga biktima?
Bukod po dun sa ating Coast Guard K9 working dogs, USEC March, noon, meron din po tayo mga medical personnel po dyan na tumutulong rin po sa pag-asiste, lalo na po sa mga biktima po. Okay. Ano naman po, Commodore, ang natutunan natin dito sa insidenteng ito na maaari niyo pong, sa tingin niyo po, magagamit po para mas mapahusay pa ang paghahanda at pagresponde sa mga susunod na sakuna kung sakasakali man po? Well, marami po tayong natutunan dito, Sir Joshua. Although ang Philippine Coast Guard naman po ay meron na rin po tayo mga previous experiences sa pag-respond po sa ganito mga insidente, yung mga collapse structure and even yung mga landslide where we're able to locate po some individuals. I think ang kagandahan po dito is kailangan po meron din po tayo talaga mga PPEs and yung coordination din po with other agencies to fully maximize po lahat ng resources meron po tayo. Kasi the Philippine Coast Guard believes naman po talaga, Sir Joshua, na we can do this alone. No single agency can perform this effective search and rescue operations. So kailangan po talaga itulong-tulong, no? We will be using and maximizing lahat po ng kapasidad, kapabilidad at ating po resources na meron po tayo ngayon. Okay. With the past experiences, Commodore, tanungin lang po, din po namin, pagka po sa mga ganitong insidente na may gumuho, natabunan, naipit o na-trap ng mga individual, gaano po ba yung itinatagal ng isang biktima bago siya talaga yung mahirapan o masawi sa ganitong insidente? Like, will it take 24, 48 hours to survive without water, walang pagkain? Gaano po katagal yung lifespan? Sir Joshua, meron po tayong previous operational experience, no? That was way back in 2012. Meron po itong landslide, no, sa may Compostela Valley. Nakuit pa rin po tayo ng isang survivor natin doon. So, ang nakikita po natin mga possibility of survival, I will take the example ng 2012, no, is yung meron pong butas, no, doon sa structure sa area na yon na kung saan nakakapasok po yung tubig. So doon po nakakakuha ng pang-sustain and pang-survive eto naging victim po natin. Pero sa katanungan po ninyo yung possibility with this structure po, well, the Philippine Coast Guard believes na marami po tayo mga factors. Unang-una yung air supply, mahalaga po yan. So kailangan po kahit paano may nakaka-penetrate po na hangin sa loob po nung yung location po na ating mga victim. And pangalawa, Sir Joshua, depende po yan kung gaano po ba kalaki or kaliit yung injury na na-acquire ng ating pong biktima. And then pangatlo, Sir Joshua, nabanggit ko po kayo na is yung access to water. So kailangan rin po kasi meron po tayong scientific basis, no, that a human can only survive about 3 days without water. So again, depende pa rin po kung ang area na yan ay malamig po ba or mainit. Well, based on our temperature ngayon na ating pong kinakarap, halos nagre-range po tayo ng 40 to 45 degrees, no? So depende po yan kung paano po yung condition sa ilalim po ng collapse structure. And then pang-apat po, yung possession ng trapped victims. Ito po ba ay nadaganan? Kasi kung ang dibdib po, yung chest niya ay na-compress of all those structures or yung mga debris, no? Posible rin po ito magpahaba or magpaikli po ng survival rate na ating pong biktima. And of course, ang pinaka-importante, Sir Joshua, is yung mental condition po na ating pong biktima doon. So, kailangan medyo, kahit gano'n po ang sitwasyon, kailangan kalmado pa rin po para ma-reserve pa rin po or ma-preserve yung energy po. So, marami po tayong conditions and mga factors that could determine po itong haba ng posibleng survival ng ating po mga biktima. Sa bagay pinag-uusapan natin dito, hindi lang basta susurvive ka ng walang tubig, Correct. walang pagkain. Depende pa rin sa kondisyon ng biktima kung nag-sustain ba ng injury or whatnot. Okay, Commodore, mensahe niyo na lang po sa mga kaanak ng biktima na naghihintay pa rin na mailigtas ang iba pang nawawala. Yes, USEC March, una-una po ang pamunuan po ng Philippine Coast Guard ay nakikiramay po sa mga pamilya na wala na kailang mga mahal sa buhay na dulot po ng insidenteng ito at nauunawaan rin po ng pamunuan ang pag-alala ng ating po mga kababayan sa mga nawawala pa po nila mga kamag-anakan. So sa direktiba naman po ng ating Pangulo na makapagbigay po tayo ng agarang responde dito sa insidenteng ito, makakaasa po kayo na ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno and even yung ating local government units po ay patuloy po at walang pagod na magsasagawa ng ating search and rescue efforts. And we will give our very best effort po to and utilize all the search and rescue approaches po para po maibalik itong ating po mga nawawala pa po mga kababayan. Okay, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, Commodore.